Hello, magandang gabi po sa mga kababayan ko. Ngayon po ay Biyernes ng araw at December 27. At ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung pinaka-importante na mangyayari sa kasaysayan ng ating bansa. Ano po yun? Ito po yung number one, yung Rizal Day na araw pinatay si Rizal noong December 30. At kung ano mangyayari sa ganung araw din, pipirmahan ni BBM ang budget ng Pilipinas na siyang papatay din sa Pilipinas. Bakit? Pag-usapan natin. So anyway, magandang umaga kay magandang gabi pala kay I'm calling on the attention of Ka Abner Apwang na isang magiting kilala ko na magiting na pulis, naging NBI agent na naging walang bahid na mayor ng Pagsanhan, Laguna. At siya ay mahinahon pero siya lamang po ang kilala ko na totoong PC na naging pulis na naging NBI agent na nakipagbarila na totoo sa mga hold-upper. At noong 1991 or 1990 na saksihan ng dyaryo, 4 na kipaghabulan siya galing sa Makati at hinabol niya yung mga nang hold up at nagkahabulan sila, umabot sila doon sa Magallanes Village, doon banda, interchange. So matindi ang pagbarilan, siya lang isa, ang kalaban niya 4 po. Kaya po pinupugayan ko siya na isang magiting na NBI agent, magiting na police at magiting na PC. At ang kanyang kinakagalit sa buhay niya ay number one, at tinanggal siya ni President Fidel Ramos noong sa PC pa siya. At PC pa rin si Fidel Ramos. Sa kung anong dahilan ay hanggang ngayon ay nasasakit ang kanyang sasaktan damdamin niya at siya ay tinyente noon sa Philippine Constabulary. So yan po ng Pilipinas natin. Kung sino pa ho yung, kagaya sa atin, kung sino pa yung para sa bayan, para mailaban ang pera ng bayan, ay siya pa yung napaparusahan. Malimit po yun. Malimit po yun. So, ako naman, ay natanggalan ako ng lisensya sa baris sa pagkaabogado matapos akong mag-post sa Facebook ng reklamong plunder o pandarambong na ginawa ko po laban sa congressman namin sa South Cotabato na si 2nd District Congressman Ferdinand Dinan Hernandez. At ang kasama niya sa kinasuhan ko dyan ay yung kanyang kapatid na si Maria Virginia Ledesma Hernandez. Sa ngayon, yung dalawang magkakapatid na yan ay sinampahan ako ng libel cases. At ang dalawang kaso ng libel ay nakabinbin ngayon po sa Regional Trial Court ng Quezon City. At ang 12 kaso ng libelo ay sinampa naman nito ni Virginia Ledesma Hernandez dun sa Coronadal Regional Trial Court na nakabinbin dun sa Branch 24. So, ito po ang aking napala kaso, tanggal siya sa aking pagkikipaglaban. Ayan, makikipaglaban, hindi po yun dahilan para ako tibigil makikipaglaban para sa bansa. At ang dahilan ng another misfortune ko, kung tawagin ko ng kamalasan ko, ay yung pakikipaglaban ko po para kay Leni Robredo na totoong nanalo sa eleksyon. At ang alam ko naman ay dahil may proof beyond reasonable doubt. O di kaya pwede kong sabihin, proof beyond the shadow of doubt na Smartmatic lamang po ang nagpapanalo kay BBM at kay Sara at mga senadores at mga party list na namamayani sa ngayon. Nakakalungkot po. Nakakalungkot. Sa lahat po ng survey firms na nagpapalabas ng survey ay sa totoo lang mataas ang respeto ko sa SWS o Social Weather Station at mataas din ang respeto ko sa Pulse Asia. Na lumalabas sa huling survey ng SWS na number 1 si Erwin Tulfo. Aywan ko ba bakit mga Pilipino, bakit nyo iboboto yun si Erwin Tulfo? Ay corrupt, isa sa pinaka-corrupt na media sa ating bansa. Mind you, sasabihin ko siya, pinaka-corrupt yan na media sa ating bansa. May mga monthly na kinukuha yan sa customs tong araw. Lalo pa nung araw ng sa ABS yan. At siyempre naman, kasama siya kumukulikta ang aking kumpare na isang magiting na photographer namin sa People's Journal Tonight na si Edong Reyes. Yan, tao ni Erwin Tulfo yan.
Isa siya naman ang tinutukoy na, alam mo na kung ano. Tapos, si Bentolpo, isa rin sa pinakakurap. Nagtataka ako bakit, nakakalungkot talaga, bakit top-notcher pa. Isa sa pinakakurap din sa Pilipinas na senador ay, pasensya na tayo, Mr. Bong. May record po, kinasuhan kang Pandramon. Number 2 siya kay Erwin Tulfo. Tapos, as a party list naman, yung tingog party list ni Romualdez, bakit number 1? Ano bang ginawa ng tingog party list na yan? At saka yung party list ni Saldico na Ako Bukol party list, number 1 din. Number 2 ba? Number 1 ang AXIS ni mga Tulfo. Number 2, number 3 sila. Nagtataka naman ako sa mga kapwa nating Pilipino. Bakit po ninyo ibubuto yung mga taong nagpapahirap ng bayan? Hindi nyo ba alam yon? Yung aking pakiusap na sa inyo. Ako naman po, tumatakbo pagka-senador para ialok kong aking expertise, aking katalinuhan, aking katapatan, at ang aking pag sinabi natin pagiging matapang, katalino, matalino. Sabi ko na matalino ako. At ako'y tapat sa bayan. Honest po ako. Pero wala. Tinanggal pa rin ako na siya ng COMELEC sa listahan ng tatakbong senador. Hopefully, yung Supreme Court, ibabalik ang pangalan ko at mangampanya po ako ng tudo para dadaigin itong manunupil sa bayan na mga kagaya ni Erwin Tulfo, ni Bong Revilla. Sino pang iba? Si Bongo. Akalain mo ba? Number 3 si Bongo. Oh, marami pang iba. Pero mo, ito naman, ladies and gentlemen, pakiusap lang po. Wala na pong ibang totoong tao rito sa Pilipinas, totoong mga leader. Yung BBM, wala po yan. Yung mga Sara, wala po yan. Ha? Ang totoo lamang dito, yung sa gitna, mga kakamping na tumulong sa kakamping. Hindi yung dilaw, yung mga kakamping. Kaya buhayin natin ang diwa ng mga kampi. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin si Madam Leni yun. Pero kasi mukhang ayaw ni Madam Leni pangunahan ang puwersa ng mga kakamping. Dapat ipagpatuloy natin. At ipaglaban ko kasi siya talaga ang totoong nanalong pagka-presidente. Siya ang totoong presidente ng Pilipinas. Okay ha? Imagine mo, just before going to the budget issue, nais ko lang po idiin na paano mo maipaliwanag na totoo ang panalo ni BBM at saka ni Sara na 31 million at 32 million kuno na boto kung ang boto nila na patunayan at hindi maitatanggi at hindi tinanggi at in fact inamin ng COMELEC, lalo na si George Erwin Mojica Garcia mismo nag-umamin sa mga hearing sa Senado na ang mga numerong boto nila ni BBM at saka ni Sara Duterte ay nanggaling sa isang computer na may tatak o may numero na 192.168.0.2. Ladies and gentlemen, hindi po pwede mangyari yan kung sinusunod ninyo ang batas. Sa batas po, nag-uutos sa Republic Act 8436 na inamyendahan ng 9369 ay nagsasabi na kapag may butuhan na mangyayari at gagamitin ng computer, kailangan po ang pagbibilang ng boto ay manggaling mismo ang resulta sa mga presinto sa buong Pilipinas. Pero dito po ang ginawa, ang ginawa dito, nanggaling sa isang computer na may tatak na 192.168.0.2. Yan po ay sabotahe. Kaya pag oras na matapos na ang termino ninyo, George Erwin Garcia, ipapangako ko sa iyo, itaga mo sa bato, sabi ni Bato, itaga mo sa bato, ipaglaban kayo ni Toto Bato. Hindi si Senator Bato, kundi si Toto Bato. Ito yung totoong bato. Matigas para sa katotohanan, para sa katarungan. Itaga mo yan. Pag mawala ka na dyan sa COMELEC, kakasuhan kita, hahabulin kita, sasampahan kita ng disbarment left and right. Sasampahan kita sa ombudsman kasi sasampahan din kita ng electoral sabotage na ang parusa niyan ay life imprisonment. Bakit election sabotage? Bakit mo pinayagan na magkaroon ng panalo si BBM at saka si Sara gamit lamang ang isang computer? Ganito lamang po yan, ladies and gentlemen. That is already beyond the shadow of doubt that they manipulated and they falsified the results of the elections in 2022 May. Ganun po yun. So ngayon,
para mapaliwanag ko sa inyo maigsing paliwanag, ganito lang po kasimple. Inutos po ng batas natin na ang pagbibilang ng boto ng mga mamamayan kapag computer ang gamitin mo, ay kailangan ang resulta magagaling direkta sa mga presinto. There were 106,000 precincts all over the country and all over the world kung saan mayroong presinto sa mga overseas absentee voters. Ngayon, kung nagaling sa isang numero, anong ibig sabihin yan? Isa lang po ang ibig sabihin yan. Mula doon, inimbento nila, ito lamang po ang numero na nanggaling sa isang computer na ang binasihan ninyo. Well, it's another story kung nanggaling naman sa iba-ibang presinto, yung pumunta sa makina na yan, sa computer na yan, na may tatak na 192.16.0.2. Very, very sure na ako dyan po. Darating pong araw na kapag wala na si BBM, Mr. George Garcia, ipaghiganti ko ang bayan na inapi ninyo. Kailangan magdasal ka at magdasal kayo mga kababayan ko na mabuhay pa ko hanggang sa panahon na yan. At I will dedicate all my life into this justice for the Filipino. Hindi na ibalik kung kahit na hindi sa approve ng Supreme Court o hindi makahabol, i-approve pero hindi makahabol, but then that does not end my life into these Philippines. Justice for the Filipinos and justice for the Philippines. Kung hindi ako gagawa, sino pa bang ibang gagawa? Wala po ako nakikita na ibang gagawa. Mga abogado dito, mga duwag. That's why, ako sa tapang po, tinanggalan ako ng lisensya. Ganito lang ako kasimple yan. Kung ang utos ng batas, direkta na resulta manggaling sa lahat ng presinto mula sa Tawi-Tawi hanggang sa Apari, ay ibig sabihin, iba-iba ang cellphone number na magpapadala ng resulta. Pero bakit dito isa ang cellphone number na padala? 192.166.0.2. Ihambing mo na ang cellphone number, kagaya ng Internet Protocol number. Ganun lamang ako simple. Next, we will proceed with the topic. Ang topic po natin sa ngayon ay nakabantay po ang mga retired generals ng Philippine Army, Philippine Air Force, at Philippine Navy. At nakabantay din ang tinatawag na mga retiradong general ng Philippine National Police. So ngayon, pag nakabantay, nabasa ko po ang kanilang statement. Siguro para mas maganda, babasahin ko ngayon ang statement nila. At basahin ko kung sino ang pumirma. So sinabi dito, galit sila sa budget na nangyayari, sa budget sa Pilipinas. Kung baka kinukontra nila. Pero basahin ko na lang, mas importante dito, basahin ko mga pangalan ng pumirma. Si Colonel Hector Tarazona, retired PMA Class 68. Captain Rafael Enriquez, PMA Class 1957. Commodore Vicente Benaventura, PMA Class 57. Alvin Manuel, UP Vanguard, 94. Brigadier General Roberto Santiago, Philippine Army, PMA, 1968, Class 1968. Brigadier General Manuel B. Mariano, PMA Class 1962. Brigadier General Aaron Fidel, PMA Class 1979. Evangeline Capili, tapos Norman Cabrera, Rear Admiral Guerrero Guzman, retired, PMA Class 1965. Dr. David Lim, Captain Efraim Rio, Philippine Navy, PMA Class 1973. Risa Lansang, Attorney Ines Joaquino, Class 1997. Lieutenant General Antonio Sotelo, Air Force naman siya na alumni, Flying School, PAP Flying School, Class 1956. That's A. Tapos si Brigadier General Eliseo Rio, retired, sa UP Vanguard naman siya, Class 1967. Edwin Fernandez, UP Vanguard, Class 1970. Brigadier General Agustus Paiso, AFP, retired, PMA Class 1956. Brigadier General Marcelo Navarro Jr., PMA Class 1972. Colonel Miguel Leonardo, PMA Class 1965. Major General Rinaldo Reyes, PMA Class 1964. Colonel Victor Naruda, retired, SRC Scout Ranger siya, Class 75. Captain Danny Rico Hermoso, Cavalier Serge
Sarno, class 87. Teresita Pasaw, Renato Talion, Corazon Manzano, Micaela Pajarito, Basilia Villamor, Cavalier Levi Zamora, retired, PMA class 21. Colonel Alex Quirante, PMA class 22. Belen Huyo, Delia Huyo, Eva Huyo, Ros Casanya, Narciso Pueyo, Neti Mirazol, Dr. Dennis Asensio, Colonel Conrado Tolentino, retired, PMA class 1968. Net Amansik Flores, Bob De La Rosa, Brigadier General Bartolome Confessor, Tobias, PNP class PMA. Tapos Maria Victoria Tisobade, Mike Hugo, Christopher Abonita, Brigadier General Tomas Rentoy, the third, PNPA, Class 83, Enrico Menales, Danilo Idanyo, PB Iñano, Dr. Renato M. Reyes, Commander Lay Ordenes, Philippine Navy, Class 88, tapos Ana Marie Nitotse, Vic Sevilla, UP Bancard, 73, Wilfredo Teron, General Ernesto Sacro, PME Class 1965. Yan po sila ang binabasa ko na pumirma po ng isang statement ni inadres kay Bongbong Marcos. At they are raising this concern of the worst. Kung tinawag pa ni Profesora Cielo Magno, Merry Christmas sa iyo, ito po pinakakorrupt na budget ng Pilipinas. At kalain mo ba? Ano pa, siguro ang isa pang napansin natin, yung budget na pala yun na 2005, lumubo po ang Department of Public Works and Highways. Naging 1,113 billion ang budget ng DPWH. Ano ba ang nakalagay dyan? Ang nakalagay na proyekto na discovery ay basketball courts, magpatayo ng basketball courts, magpatayo ng tennis courts, magpatayo ng multi-purpose halls, magpatayo ng bypass roads, magpatayo ng water management projects. Ano ba yung bypass road na yan? Ladies and gentlemen, yung pinakakurap na bypass road na nalaman ko ay yung bypass road mula Tacloban City papunta po sa Palo, Leyte. Ano po yun? Iyan po yung proyekto ni Tambalostas. Tamba Cash. Cash. Mahilig sa cash. So, Tamba Cash. Yan ang proyekto niya na 3 kilometro ang haba. So, ibig sabihin, dati, ang ruta, pag nakapunta na kasi ako sa Tacloban, nung umuwi ako ng Mindanao, pag dumaan ka ng Tacloban, doon ka sa long highway, sa old highway. Dadaan ka, papunta ka na kasunod na bayan from Tacloban, papunta ka na sa south, ay Palo. Ngayon, gusto niya gagawa siya ng bypass kasi traffic na lagi dito. Sa bypass niya, 3 kilometers. Sa 3 kilometers, 3 billion pesos po ang binuhos niya ni Tambaluslos. Sana tumakbo na congressman yan si Ted Filon. Dating congressman yan, umayaw lang isang term. Dapat tumakbo ka dyan para maisalba mo mga waray-waray dyan sa Tacloban at saka sa Palo, saka Tolosa, Leyte. So, ganun po kabastos yung mga congressman natin. Akala mo magagaling sila sa Huadcom o Quadcom, ang gagaling na mag-imbestiga. Tapos Jinky Luis Tra masisigaw, walang ayuda kung wala si Speaker. Ganon ang mangyayari. Pagkatapos naman, si Dan Fernandez, nangako sa kanyang salita ng isang araw. Nangako, sabi niya, huwag kayo mag-alala, hindi kayo uwi ng luhaan. Bibigyan ko kayo ng cash. Sinabi niya ng cash ay nanggaling daw sa kanyang sariling pera. Utot mo, Dan Fernandez, you are another person who is very corrupt. Kasi wala ka nang kinikita sa pag-artista, dito ka naman magnanakaw sa politika. Tapos sabi niya, kapag manalo daw siya, pati yung anak niya si Dondon Fernandez ay kailangan may pamanalo at magbibigay siya ng doble na pera kapag iboto si Bongbong, si Dondon na Fernandez. At kung iboto pa ang yung kanyang vice governor, 3 doble ang ibibigay niya. Kaya palakpakan niya mga tao.
Ito naman isa. Kaya ang utak ninyo, puro kayo ayuda. Pinapasok nyo lahat ng proyekto, dinanakaw ninyo ang pera ng bayan na pinapilit yung pinapasok sa budget. Nagkakaroon kayo ng legal na pagnanakaw, legal na pamimili ng boto. Tingnan mo ito si Villar. Ayon sa vlog ni Vlogcaster Armandin, si Cynthia Villar ay niluloko naman ngayon ang mga taga Las Piñas. Pinangako niya, nabibigyan niya ng lupa para sa LRT ang Las Piñas. Kuno isasama sa LRT para magkaroon matatapos ng LRT diyan papuntang Cavite. So ngayon, alam niyo ba, ladies and gentlemen, panahon pa ho ni Noynoy yung LRT papuntang Cavite. Actually, yung plano ni Noynoy yan noon, hanggang Tagaytay yan. Di ba naalala niyo na kung hindi matatapos, nagsalita si Noynoy, magpapasagasa si Noynoy at saka sino yung congressman ng isa? Si Umali. Si Umali ba yun? Na magpapasagasa sila sa train kung hindi matutuloy kung hindi matutuloy ang proyekto. Hindi ata Umali. Nakalimutan ko lang. Kung somebody na makaalala, paki-type lang, babasahin ko. So ngayon, 2010, hindi pa rin natapos. Sinisisi natin, binas si Noynoy doon. Pagkatapos niyan, si Abaya pala, yung congressman Abaya, naging general ito. Kaya dapat magpasagasa sila ni Noynoy sa train kasi hindi nangyari. Ngayon, anong dahilan bakit hindi nangyari? Ladies and gentlemen, ang dahilan kung bakit hindi natapos yung proyekto ng LRT na yun, ang mga Villar, si Manny Villar, si Cynthia Villar, at saka si Mark Villar. Anong ginawa nila? Hinarangan nila ang proyekto ng LRT hanggat hindi kukuha ang LRT ng lupa mula sa Villar City. Gusto nila padaanin nila sa kanilang mga property dyan sa Villar City at para mauunlad ang kanilang mga subdivision sa Villar City. Kaya nga, precisely, binili ni Villar yung MCX na yan. At extend niya yan, balak niya, hanggat doon sa lampas ng Aguinaldo Highway. So, ganun po, kabastos yung mga Villar na yan. Sa budget, naglalaro sila. So, ladies and gentlemen, ganun po ngayon. Dito sa budget naman natin, puro basketball court, puro tennis court, puro multipurpose court, puro bypass road, puro mga water management project. Di ba water management project, mayroon namang tinatawag na mga water districts. Maliban sa Metro Manila na mayroong Maynilad at mayroong Manila Water, pero doon sa mga probinsya, mayroon po yung tinatawag na mga water districts. At ang matindi pa rito, yung mga pamilya Villar, inaagaw, kinakain pa ang mga water districts, kagaya sa ginawa nila dyan sa San Jose del Monte, na ang water district sa San Jose del Monte po ay pinakamaganda, pinakamagaling sa buong Luzon nung panahon na yon ng pag-usapan 2017, 2018. Ngayon, pinapasok ng tarantadong mayor na to na si Arturo Robes at saka kanyang asawa na si Rida Robes. Pinapasok nila itong prime water ni Villar. Sila lang nag-ayusan. Ang suspecha ko dyan, nagkabigayan ng milyon-milyon para makuha ng Villar, ng prime water ng Villar, ang water district ng San Jose del Monte. Gustong-gusto nila yan kasi halos 1 million ang populasyon ng San Jose del Monte, Bulacan. So ano nangyari ngayon? 2025 na ngayon, nagrereklamo ang mga tao, 2 oras lang pinaka-maximum na tubig sa kada araw na tutulo sa kanilang gripo. Ganon po, kabastos. Tapos nagmahal pa. Ang pinangako nila, magmumura. Ay, niluloko yung tao. Paano magmumura ang tubig? Dadaan pa sa inyo? Nakikita kayo? Papatong kayo? Kasi kung imposible magiging mura, kasi kung water district ang napapatakbo, ladies and gentlemen, ayon sa batas, ay libre po siya sa buwis. Kaya mas mura. Ngayon, kung gagamitin ng private na kumpanya kagaya ng Prime Water, siyempre magbabayad ng buwas, tataas ang presyo.
Ay, corrupt kasi yung mayor dyan eh, tsaka yung congressman. Ngayon, tatakbo nila, papalit sila ng ulo. Si Rida Robes, tatakbong mayor. At saka si Arturo Robes, tatakbong congressman. Oy, kayo na mga taga San Jose del Monte, panahon na po, ibasura niyo 2 Robes na yan. Wala kayong makukuha dyan. Iboto niyo sa San Jose del Monte, ang aking pinupost dyan, mas maganda pa si Irene Del Rosario na Vice Mayor. At iboto nyo rin si Colex Suliman na Bunyog Party List na magiging board member ng Bulacan dyan para representing San Jose del Monte. So yan po yung ating sitwasyon sa Pilipinas. Akalain mo, tinanggal ang budget para sa na 74.4 billion sa PhilHealth. Ilalagay nyo lang sa basketball court, ilalagay nyo sa tennis court. Sige nga, anong paliwanag ang may bibigay nyo na maayos? Grabe kayo. Tapos, ilalagay nyo doon sa ayuda, AKAP, tsaka AIX. Ang AIX, yung kinaprubahan sa Senado at saka sa mababang kapulungan o House of Representatives ay umabot lamang na 41 billion pesos. Sa Senado, hindi ginanaw. 41 billion pesos pa rin nung pinasa sa Senado. Ngayon, nung nagkita sila sa Bicameral Conference Committee, pinatungan ng 4 na billion, naging 45 billion pesos ang AX. Ang AKAP, pagdating sa House of Representatives, hindi naman po yan hiningi ng DSWD, pero pinatungan ng AKAP na 39 billion pesos ni saldi ko ng Ako Bukol Party List. At saka yung kanyang boss na si Martin Romualdez. So ngayon, pagdating kay Amy Marcos, tinanggal ni Amy Marcos kaya 0. Pero pagdating na magkita na sila, galit na galit si Amy at pinasok, ginawang 26 billion ang AKAP. Tuwang-tuwa naman si Chis Escudero, si Grace po, at nagpaliwanag pa kung bakit galit na galit sila sa PhilHealth kasi mga opisyal nito mga kurap. Ginamit na dahilan na corrupt. Bilanggo nyo, palitan yung tao dyan, hindi mo sising pag kinanggal mo yung pera sa ang budget ng PhilHealth, 74.4 billion, ay ang tao na ospital ang mamroblema. Palibasa kayo, hindi nyo kailangan mo ospital kasi mayaman kayo, masasarap ang kinakain yun at mga kinakain nyo ay hindi nakakasakit. Naranasan nyo ba kagaya sa nanay ko na pa-ospital ko, binigyan pa ako ng PhilHealth, kahit sabihin natin kurap yan, sa mahigit 2 milyon na ospital na binayad ko, ito, I credit that to, tinulungan po ako ni Benhar Abalos. Sumulat lang ako sa kanya, nag-text ako sa kanya. At nakakuha pa ako ng 350,000 mula sa PCSO. Tinulungan din ako ni Congressman Jose Alvarez ng Palawan at nabigyan din ko 100,000 pangbayad sa ospital lahat. Nagbabanggit lang ako kung sino talagang totoong tumulong. Ako, pumunta rin ako sa isang congressman, hindi ko lang bagitin pangalan, nagbigay rin ng 100,000. So, ano na yan? 550,000, pero kulang pa rin. At binigyan pa ako malaking tulong sa mga subscribers ko si Mr. or Engineer Ernesto Lagramada na taga Seattle, Washington. Ang nabigay sa akin halos 300,000. Pribadong tao yan tinulong para sa ospital. So ibig sabihin, sa ngayon na nag-usap tayo, ganun po kahalaga ang PhilHealth kahit kukunti ang naibigay. Ayusin na lang natin ang sistema. Total, ang kapangyarihan sa pagsasaayos, pagbalangkas kung paano sistema ng PhilHealth ay nasa kamay ng mga senador at saka congressmen. At bakit wala kayong karapatan ngayon mumurahin ng taga-PhilHealth na dahil sa kanilang kakurakutan dyan, tinanggalan nyo ng pundo ang opisina. Mali talaga. So, ano pang iba na nilagyan na, hindi lang ayuda. Ngayon ang ayuda, bakit gusto nila ang ayuda? Kasi ang ayuda na binibigay, namimigay din sa pang-ospital. So, ano pagkakaiba ng PhilHealth at saka ayuda na AKAP? Pati AIX, namimigay din ng ayuda pang-ospital. Tapos mayroon pang isang ayuda, MAIP, Medical Assistance to Individuals or to Indigent Persons. MAIP,
Ibig sabihin, itong mga pundo na ayuda na binubuo ninyo, bakit judo, dinagay at ang PhilHealth zero? Ang sagot, kasi pag sa MAIP, may hindi ka bibigyan, ang botante ay hindi bibigyan ng tulong ng ospital kung walang pirma ng congressman. Ganon din po ang AKAP. Hindi ka bibigyan ng pera kung walang endorso ng congressman. Ganon din po ang AX. Hindi ka bibigyan ng pera kung walang pirma ng congressman. Kaya ikaw, napakasinungaling mong tao, Rex Gatchalian, sabihin mo na walang nakikialam ng mga politiko. Buwisit, umalis ka na dyan. So ngayon, ito ngayon nakikita natin. Alam, si Sara Duterte, kalaban ninyo. Narinig ko na isang araw, binumura kayo sa pagbibigay ng ayuda para gamitin niyo pang politika. Mas lalong magagalit kay si Sara Duterte nito. Alam mo, sa gitna ni Sara Duterte, ng bulsa, ng confidential fund na 125 billion, at kayo tambaluslos na binubulsa nyo ang ayuda sa kapusang pera, huwag nyo kaming lukuhin na binibigay sa tao. Nag-anunsyo ka pa na may mga resibo. Asan ang resibo mo? Sige nga. Ladies and gentlemen, may lumapit sa amin po. May lumapit sa amin, napapatulong, may kaso sa Sandigan Bayan. Ano po yung kaso? Ang taga-Department of Social Welfare and Development lumapit na mga opisyal ng DSWD. Ano po ang reklamo nila? Nasama po sila sa plunder case, sa kaso sa malversation, laban po kay Congressman Paul Dasa ng Northern Samar, taga Katarman. Bakit? Ano naging papel na kinasuhan sila? Kasi kasama yung mga DSWD officers, ang kaso sa kanila, na piniki rin nila yung mga tao, mga pangalan ng tao na nakatanggap kuno ng ayuda mula kay Congressman Paul Daza. Yun, si Paul Daza, kasama din yan sa Quadcom. Tingnan nyo. Yan po ang katotohanan. So mga ladies and gentlemen, bahala na kayo. Sa totoo lang, hinihingi ko, huwag nyo nang iboto yung mga yan. Huwag na huwag. Bakit pa sumasama ang loob ko? Bakit tumaas pa sa SWS Sorbian si Bong Revilla at saka si Erwin Tolpo, andyan pa si Ben Tolpo. Gagawin niya tigri sa Senado. Kailangan pukukin na natin itong kampanya. Lahat ng mga lakas ng kakamping, ilabas natin ang ating lakas. Kayo lamang po ang pag-asa na makakalaban sa Sara at saka Duterte at saka BBM. Hanggang dito lang muna tayo at pipirmahan na daw sa December 30. Kung pipirmahan sa December 30, ang budget na yan, para na rin pinatay ni BBM ang Pilipinas. At bakit of all the dates in the calendar that we still have in 2024, bakit December 30? Bakit hindi December 31? Tinaon mo pa na pinatay si Rizal? Binaril siya sa Luneta noong December 30. At alam niyo ba kung sino ang pumatay sa kanya, totoong bumaril sa kanya? Mga Pilipino rin. Mga Pilipino na ginawang sundalo ng mga Espanyol. Kaya sinasabi ni Rizal, bago siya pinatay, mas kinatatakutan ko ang kapwa ko na mga magnanakaw kaysa dayuhan na hindi naman nagnanakaw. Ngayon, ano lang ako, mag-shoutout na lang ako, ha? So, si Vani Ognuf, watching from South Korea, Mindagahi, stay safe, Dr. Toto, Bernardo Minjulay Idnalagim, good evening, Kabunyog. At saka bago pala, nais kong papasalamatan din, kahit paano nagpapasalamat ako sa mga tao, kasi sa survey kasama ang party list. At hindi man binanggit kung ilan ang nakuha ng Bunyog, pero binanggit ang nakuha ng kasama ko sa porsyento na si David D. Angelo, isa senatorial candidate ng Bunyog pagkakaisa, ay nakakuha daw ko ng 1% na botante. So ilan ang 1%? Ang 1% po sa 60 million ay 600,000 votes.
So kung 600,000, nakalagay doon kasi siya ay suportado ng Bunyog, ibig sabihin, ang boto ng Bunyog party list ay nasa 600,000. At kailangan lamang 300,000 para manalo ang isang nominee namin na si Attorney Ricky Tumuturgo or Ka Insurrecto. Tapos ang pangalawa na 300 si Angie Tamoria ang pangalawa namin. Ang pangatlo si Engineer Sibalya na dati sa National Housing Authority. So iyan po ang akin lang pasalamat. So next si Jojo Diestro, salute to you Sir Sir Apuang o si Sir Apuang pala no, kailangan kung makarinig ka Abner, please mag-collab tayo. Gusto ko pag-usapan ang buhay mo. Kasi ikaw ay isang ehemplo ng isang magaling na public servant. So Danilo Thailand, Surprise Patri, tapos Jimmy De Vera, so Enjoy Farming, Ramon Lumibaw, Maray na Banggi, Ramon Lumibaw Jr., Intelligent Voters para sa iyo, attorney, ang problema mas marami. Hindi bali, unti-unti, malalaman din nila. Antonio Agrino, God PM dyan, Toto, wala pa pala decision ang COMELEC. May decision ang COMELEC pero umapila po ako sa Supreme Court. Ang Supreme Court na decision ang inaantay ko po. So Hadassah Tapiro, Shalom, Doxen, and all who contends for the righteous governance. Virginia Faro, ang mga Pilipino bumabato sa mga hindi, bumubuto sa mga hindi matitino. Ay, sa tingin ko naman ay babago na yan. Marlitan, malaking dayaan ang pagpaparating ngayong eleksyon. Pio Torrecampo, balang araw lalabas ang katotohanan. Cynthia Pierre, sana dapat sa mga darating na taon magkakaroon ng mga nasa pwesto na mga may utak matitino. Tapos si Sid Alcantara, salamat po sa iyong papalipad. Tapos Robert Maxalis, accountability and transparency nasaan? Yon ang problema natin. Mr. M.R. Romualdez Tambi, watching. Ang tawag ko na nga kay Tambaluslos, hindi na Tambaluslos, Tambakas. Tapos si Ramon Bautista, I will pray for you, idol. Ituloy ang laban at tapang para sa bayan at katotohanan tungo sa tamang hustisya. God bless you to you. Mabuhay ka. Salamat po. Cassandra Daisy, good evening to the best trial lawyer. Salamat po. Rene Raganas, magandang gabi. Mamerto Lawrence, dapat lahat na pumirma diyan putulin ng kanilang mga kamay. Pension fund putulin. Romel Garcia, magandang gabi. Yung mga premier na pumirma sa sulat, baka putulin pension nila. Nako. Romel Garcia, magandang gabi po, Doc Sen. Ferdinand San Juan, si Rene Raganas, si Itud, Emilita Sinoy Talaogon, si Cassandra Daisy, tapos si Jigger Yarte, Akap Pero Kurap, ayun. John Kabinbin, Kabunyog, good evening, Kabunyog, Toto Kausing, Cassandra Daisy, Joseph Vergara, Bunyog Toto, wala na talaga tayo maasahan. Tapos Rene Raganas, Virginia Faro, Roxanne Kali, Dynamic Force, tapos si George Tres Maria, posisyon na lang ang mga namumuno. Rupert Maxalis, Emily Romero, Cassandra Daisy, bakit kailangan pumunta sa congressman? Ganun na po ang ginagawa nila. Elisa Felix Divina, okay engineer, mga expose mo. Salome Verso Catalonia, hello to. Yes, auntie, relax ka lang. Papadalang kita sa GCash. Bali ano ko sa inyo, regalo ko sa inyo, gift ko sa inyo ni Uncle Iko. So, si Ray Ramirez, AB Polencia, Rusty Di Guzman, Anselmo Cabangan, Dato is Giamblang, si Sir Atty. Kausing, kaya natin to. Assalamu alaikum. Alaikum assalam, Dato. So, Virgilio Del Rosario, labis ang kasalanan ng mga bilyar at kagamhanan, akala na nila ano ang kayamanan nila. Okay, Dato Iskay Gamblang, watching from Maguindanao. So Mario Torres, mananalo lang mga yan sa Daya. Okay, Romel Bingson, good evening po. Ray Ramirez, good evening. Magnolia Torres, Margarita Torres, Dato Gamblang,
Sir Attorney Salam Salika, Mapia Magabi, o Mapia Magabi Mambo. Tapos Joshua Vergara, gusto namo tuto sa Senado. Don Pulobe, duda ako na may dayaan sa eleksyon dahil hindi nagbabago ang resulta sa survey. Sa Salome Perso, salamat daan. Okay? So, maraming salamat po at magandang gabi at ako po'y may lakad pa. At siyempre, kailangan din natin mabubuhay. Mayroon akong gagawing hanap buhay. Maraming salamat at magandang gabi! Tambakas! BBM! Ayusin nyo. Tanggalin yung mga basketball court niyan, saka tennis court niyan, saka multi-purpose hall niyan, at saka mga water management project na mga walang kwenta. Biro mo mas mataas pa ka sa sektor ng edukasyon na nilalabag ang konstitusyon na nag-uutos na dapat ang pinakamataas na budget ay ang sektor ng edukasyon. Magandang gabi po.